Pananakit ng balakang, pananakit ng tuhod, at pananakit ng kasukasuan. Akala mo ay simpleng rayuma, pero ako, kailangan na palang ipakonsulta po yan dahil baka ibang sakit na yan. Kagaya na lamang po ng avascular necrosis. At kaugnay niyan ay makakasama natin si Dr. Jose Pujalte Jr., ang Medical Center Chief the second or two ng Philippine Orthopedic Center upang bigyan tayo ng libreng telemed tungkol sa avascular necrosis. Good morning, Doc, and welcome back po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Doc. Good morning, Meiji and Audrey. Salamat sa inyong paanyaya sa isang maulan na araw. Ang pag-uusap natin ay avascular necrosis at medyo komplikado yung topic kasi hindi siya pangkaraniwan. Yung alam ng madla pag nasugatan tayo, magdudugo kasi may blood supply, kunyari na malamang na tinamaan. Pero ang hindi alam ng marami ay ang mga buto natin ay meron din siyang blood supply, no? Buhay ang ating mga buto at kapag ang blood supply, ang dugo na dumadaloy papuntang buto ay naputol o nasira, ay namamatay ang buto. Yun ang ibig sabihin ng avascular necrosis. At isa pang ginagamit na salita ng mga orthopedic surgeon ay osteonecrosis. Okay, Doc, maaari mo bang ipaliwanag kung ano yung mararamdaman ng isang taong meron nito? Unti-unti, no, sumasakit. Halimbawa, ang malimit yung ating kasukasuan ng balakang, yung hip joint, unti-unting namamatay yung buto at sumasakit, no, ang singit at maaring mangyari din na biglang magigiba yung buto at parang nabali na rin, no? Nabali na rin yung buto at yun ang tinatawag naming pathologic fracture, no? Pag nangyari ito, napakasakit at pag in-x-ray natin ang kasukasuan, makikita natin at na nagiba yung buto, no? Ito yung isang halimbawa ng avascular necrosis at pag nasira na yung kasukasuan ay pinapalitan na yung hip joint na tinatawag, no? Yan ang mga example. Isang halimbawa pag nasira yung daluyan ng dugo papunta sa buto, no? Doc, nabanggit nga para tong rayuma, yung nararamdaman natin, pananakit din ng balakang. Paano po ba natin madidistinguish na yung nararamdaman po natin, ito na pong avascular necrosis than yung mga rayuma o yung iba pa pong sakit? At saka, Doc, ano po bang cause nito? Ang malimit na pinagmumulan ng avascular necrosis ay maaari sa trauma, no? Yung nasaktan o nabalian yung tao kaya namamatay yung blood supply. Pangalawa, abuso ng alcohol, no? Kung malakas uminom yung tao, maaring maapektuhan yung daluyan ng dugo papuntang buto. Pangatlo ay sa pag-abuso rin ng steroids, no? May mga sakit na lifetime o tuloy-tuloy ang paggamit ng steroids. Kaya ang nagiging epekto dito, pag minsan ay tinatamaan yung blood supply ng buto, no? At ang diferensya sa ordinaryong sakit ng buto ay sa avascular necrosis, tuloy-tuloy ang sakit, no? At maaring hindi mawala o makuha ng ordinaryo na analgesic o painkiller, no? At pag ito man ang may mangyari ay kailangan pag nakita na sa x-ray ay huli na, no? At maaring ito ay makita ng mas maaga kung
ang gagamitin ay MRI or magnetic resonance imaging at nakikita na unti-unting namamatay na yung buto. Okay, Doc, gaano po ba katagal bago maramdaman ang mga sintomas nito? At ano po yung pinagkaiba ng nararamdaman nito doon sa mga yung iba pang mga joint pains, ano, gaya ng rheuma? Ito ay palaging iniisip ng inyong doktor, no? Yung doktor nyo sa buto at kasukasuan, yung orthopedic surgeon. Kaya ang una niyang iisipin ay ang ordinaryong sakit sa kasukasuan dahil sa paggamit, sa ehersisyo. Pero kung ito ay hindi na nawawala at biglang mababali ang buto o talagang napakasakit, ay humahanap na siya ng mga ibang dahilan kung bakit hindi nawawala yung sakit. At ito na nga ang isang dahilan, no? Yung tinatawag nating osteonecrosis. Kaya ang pinaka solusyon pag nasira na yung buto ay pinapalitan, no? Yung andyan yung tinatawag nating total hip replacement. Makikita natin bakal at plastic ang ipapalit sa iyong kasukasuan. Ngunit kung ang nakikita ng mas maaga ay maaring makuha pa ito ng tinatawag na core decompression sapagkat yung kasukasuan napakataas ng pressure o presyon sa loob ng kasukasuan at ang gusto gawin ng siruhano ay bawasan o tanggalin ang presyon sa kasukasuan. Kung mangyari ito ay maari pang masalba yung buto at hindi ito tuluyang mamatay. Doc, nabanggit nyo nga po no, na maaari pong humantong sa isang surgery o yung hip replacement. At may nabanggit na rin po kayo na pwede pang gawin. May iba pa po bang mga treatments o paano pa po bang pwedeng gamutin ito, Doc? Babalik tayo dun sa dahilan, no? Mga dahilan. Ang isa rito ay itigil yung paggamit ng steroid kung maaari, ng steroids at itigil o bawasan ang alcohol, no? Yung alcoholic drinks. Maliban dito ay kailangan mag-ingat tayo. Ngayon, itong bagyo, no? Mas madali madulas. Hindi lamang sa kasukasuan ng balakang maari magkaroon ng avascular necrosis. Pwede rin sa tuhod, pwede sa buto ng mga buto ng kamay, particularly yung tinatawag na scaphoid, no? Pwede sa buto ng balikat, potentially lahat ng parte ng ating kalansay na lahat naman ito ay may daluyan ng dugo o blood supply ay maaring masira with avascular necrosis. Kaya kailangan tayo mag-ingat, lalo na ngayon, bagyo, na huwag tayo madulas at masaktan ng ating mga kasukasuan o mga buto. Okay, nabanggit niyo po, Doc, na dulot ito ng posibleng pag-take ng steroids at ng alcohol, ano? So, bukod po doon, may iba pa bang dapat iwasan? At ito po ba'y nangyayari din sa mga kabataan bukod sa mga may edad na? Walang pinipili ang avascular necrosis sapagkat lahat naman ay maaring maaksidente, no? Kaya ang isang pangunahing dahilan for avascular necrosis ay trauma. Ibig sabihin ay pagdasaktan o nabalian ang buto, nabali ang buto, ang blood supply o yung daluyan ng dugo ay napuputol o nasisira. Kaya wala nang dugo na pumupunta sa buto at unti-unti itong mamamatay at magko-collapse yung buto. Doc, mensahe na lamang po o paalala sa ating mga ka-RSP. Itong topic ng avascular necrosis ay hindi pangkaraniwan, ngunit pandagdag ito sa ating kaalaman at malaman ng tao na ang ating buto ay buhay, no? At kailangan din ng
sarili niyang dugo para mabuhay. At kung ang blood supply ng buto ay mawala, ay namamatay ang buto. Ang gusto ko lang ipabatid pala na kahit suspendido ang trabaho at eskwela, bukas ang mga emergency rooms ng ating government hospitals katulad ng Philippine Orthopedic Center. At ang monitoring namin, yung mga pasyente namin na nasa dispensary na or sa OPD, titingnan sila at yung mga ando na sa ospital ay tinitingnan at they won't be turned away. No? So bukas din 24/7 ang emergency rooms ng government hospitals, lalo na mayroong bagyo ngayong araw. Thank you. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon at sa pagbibigay sa amin ng kaalaman at libreng telemed. Nakapanayin po natin si Dr. Jose Puhalter Jr. Maraming salamat po, Doc. Ingat po lagi tayo. Thank you. Salamat po sa serbisyo niyo, Doc. Ingat po.